Padayon kita sa theme for this month, Serving with Heaven Smile. Ang uluhan is Serving that pleases God. Unsa gyud ang serbisyo nga makahimaya sa Ginoo. This time atong kuhaon ang usa ka istorya sa Bible nga klaro gid kaayo nga naagyoy pag-serve, pag-alagad, pag-worship nga mahimuot gyud siya pagmaayo. Service is an act of worship. O kini nga story sa Genesis 4:3-5, ang story ni Cain ug Abel nagahatag kanato sa mga characteristics of service nga makahimaya gyud sa Ginoo. By comparing the two sacrifices, makita nato ang mga butang nga unsa gyud ay ikalipay sa Ginoo nga pag-alagad. Anything that we do that glorifies and honor God is an act of worship. Nini nga story, the focus falls entirely diha gyud sa how each man approach God. Yun sa nila pag-approach ang Ginoo. Kini nga pamaagi mo shape gyud sa tanan kung i-consider nato nga how we approach God tung pagduol sa Ginoo. Kini nga text, it's about agricultural kay si Cain naghalad og mga prutas, si Abel naghatag og animal. Tanaw na to ang tulo ka butang dinhi, unsa kini, asa kini nag-focus. Asa ang diferensya sa ilahang halad. Ang una is theological difference. Naay-diferensya ang ilang paghalad theologically. Ngano, makita nimo ang paghalad ni Abel. Wala kay gipadayag sa atong text, pero naa sa lain nga reference. In Hebrews 11:4 ingon diha, by faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as a righteous man, and when God spoke well of his offerings, and by faith he still speaks even though he is dead. The way ni approach si Abel is by faith. Pinaagi gyud sa pagtuo. Faith is a theological issue. Primarily, the object is God. Mo nang gitawag siya theological. Theology is a study of God, His works, His words, His will. Ever since sa beginning pa gyud, ang tao gyud mo approach sa Ginoo by faith. Tanaw nimo ang Bible from Genesis to Revelation, unsaon pag-approach ang Ginoo, ang sentro gyud mao pagtuo. Mao nang ang Ginoo malipay gyud kung ang atong pagserbisyo puno sa pagtuo. Ingon diha sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Kung moingon ta og faith, na ay duha nga na-involve diha. Ang una is trust, pagsalig. Nisalig yun si Abel. Makita nato diha ang pagsalig ni Abel sa dihang gi-acknowledge niya nga ang Ginoo gyud ang provider. Nga ang tanan iya gyud sa Ginoo. Naagi epekto kung ang atong principle sa pag-alagad nakita tag-iya sa Ginoo. Owned by God, nothing from us. Dako kayo na siyag epekto sa atong pag-alagad. Lahi ra gyud kung ang imong pagtuo ikaw own sa Ginoo, dili ikaw tagiya sa imong kaugalingon. Unang dako kayog diferensya kini sa atong paggamit sa atong time, talent and treasure. Trust, it means he approached God humbly. Nagpaubos gyud kay pag moingon tag faith, it is opposite of self-reliance. Si Abel nag-worship dependent ra gyud nga akseptahon siya sa Ginoo. Si Cain lain, he deserved to be accepted. Say ana atong approach sa Ginoo, deserving ko Lord ha kay butan ba ako nya dako kog halad. Pare kang Cain. Si Abel dili nagsalig ra gyud siya kung i-accept siya sa Ginoo. Pare atong prayer bitaw sa Republican o katong tax collector. Mao kana ang sitwasyon. Humbly usahay sa atong pag-alagad nagatuo ta nga deserving ko ani. Deserving ko pud gantihan sa Ginoo. Deserving ko panalanginan sa Ginoo. Ingan na ang kinaiya ni Cain. Munang trust, si Abel nagtrust gyud sa Ginoo. Also, we say faith na agyud ni obedience. Daghay nagtuo nga wala man gipakita diha sa narrative no sa account ni Moses nga ang require sa Ginoo nga halad kanang animal sacrifice. Wala, pero kung tanaw nimo nga mao gina ang require sa Ginoo nga ang Ginoo nag-reveal na gyud og unsay angay ihalad nila. Wala pa may law ani, pero nagtuo ang kadaghanan nga ang Ginoo nag-reveal na gyud unsay ihalad. Naay mga clue diha sa Genesis 3:21. Ingon diha, the Lord had made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Sa pagkasala ni Adan, gihimuan din sa Ginoo garment of skin kanang panit no sa ato pa naay gipatay nga nahimong halad para mahimong makasinina cloth of righteousness si Adan o si Eva. So naana ang animal sacrifice. Makita po nato sa later sa Mosaic Law, piting daghana dito nga nag-ingon gyud nga ang require sa atonement is the blood of the lamb. Pinaagi sa blood. Nagpadayag na gid ang Ginoo, posible kang Abel o Cain unsay angay ihalad. Kang kinahanglan kini blood sacrifice. Kinahanglan dugo gyud. That is
an offering nga kabubuton sa Ginoo. God revealed will according to the law, according to the scriptures. Si Cain wala, nganuman tungod kay Cain nag-approach sa Ginoo in his own terms. Wala siya musubay sa gi-require nga halad nga animal sacrifice. Dili according sa revealed will sa Ginoo kundi in his own way. He wanted to offer his own nga pamaagi terms. What he think nga acceptable sa iyahang mata o acceptable pod sa Ginoo mo pagtuo niya. Pero dili gina mao ang dawaton sa Ginoo. God accept only service shaped by surrender to God's will, in His will, and in the Scripture. Kung tanaw na to ang John 4:23 ug 24, ingon diha, yet a time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and His worshipers must worship Him in spirit and truth. In spirit and truth, ka espiritu o kamatuoran sa ato pagikan gyud sa pulong sa Ginoo, gikan sa kamatuoran, gikan sa scripture. Mao nang paghalad o pag-serve ni Abel, si Cain dili sa iyahang gusto. Pagtuo niya malipay gid ang Ginoo ani kay nindot kay ni. Iyaha gyud ning gihaguan. Pagtuo gid niya kay ang hilig man ni Cain mao man ang mga plants, mga gulay, prutas. Si Abel mga animals. Si Cain unsay gi-prefer sa iyahang gibati. Munang according sa iyahang kabubuton. Munang gitawag siya nga lawless no diha sa Jude 1:11. Ingon diha, woe to them, they have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. Lawless, wala gyud magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang dili siya theological. Kay dili according to God's will ang iyahang pag-serve o pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. Daghan gyud sitwasyon sa atong kinabuhi nga mura pog pare-pareha kang Cain nga we serve God according sa atong preference, not according to His word. Bisag karong panahon na makita man nato ni kaning atong bag-o nga worship songs. Daghan na kayo bag-o, pero kung imo siyang analyze ni kayo ang lyrics sa song ug ang tono, murag secular nga mga song, dili siya theological kay murag bunga lang sa writer nga iyang emotion. Dili pareha sa hymnals nga naagid sa Psalms, naagid sa Bible ba, create in me a clean heart, no? So scriptural siya. Wata mag-ingon ha nga ang tanan bag-ong song dili scriptural. Theology of the song nihiuyon ba ni sa doktrina sa Ginoo kay naay mga song nga wa gyud nahiuyon. Tungod kay ang pag-choose sa song nagbase man unsay nindot, maayo kay ang tono, nindot kayo kay murag dasig, rock kayo no. O man hilig nato ron mga batan-on, new, bag-o, mapud nay gusto ron kanang bag-o karaan sige mo tagbalik-balik kanang mga hymnal no, gusto tag new og makasayaw pod katong hilig sayaw kanahan pud ani. So ata magingon nga daw tana, pero ang how we approach sa term is our own, dili what is revealed in the scripture. O nang atong bantayan gina karon mga panahon na. Ingana no nga usahay we choose according to the tone, tempo or hilig, theologically sound. Mao na ang kang Cain nga pag-worship. Dili lamang diha kundi makita po ang atong pag-serve sa Ginoo based on what we feel. Kay kini nga klase nga service good, self-defined. But pasabot nga what it feels good, what is convenient rather than God's revelation and opportunity. Usahay sa pag-alaga nato, magpili-pili man ta sa ta nga convenient nga time. Unang maglisod kita karong panahon na, maglisod na kita gi-schedule kay grabe na kayo ang panahon. Ang convenient time na ang ginapangita rather than opportunity sa call sa Ginoo. Pili-pili tao, lugar ko ana, dito ko mo alagad, dito ko mo serbisyo. Dili what is needed, unsay pagkinahanglan and what is opportunity. Naay mga panahon nga nag-call ang Ginoo, there is a need, kinahanglan nato tabangan pero usahay nagkantag excuses because we prefer sa atong natuan dili unsay gi-present, unsay call sa Ginoo niya nang taknaa labi na sa evangelism and benevolence. Sama kang Cain, nag-approach siya sa world oldest religion, kining beautiful, sincere si Cain, creative, lain-lain nun ba, no? Muna sa to say na creativity, pero fundamentally it is self-defined nga service. Religion of human effort, of moral achievement, mo nang si Cain built an altar of good intention but never examined whether those intention aligned with God's revelation.
Cain offered to God believing God should be impressed. Pagtuon niya, ma-impress yun ang Ginoo ani. Lahi kang Abel. Dependent ra gyud kung i-accept na sa Ginoo. Humble siya. Cain brought something meaningful to himself. Abel brought what was meaningful to God. Cain wanted divine approval through human effort. Abel wanted divine mercy through God's provision. Nindot kayo ang theology ni Abel. Cain approached God as a performer. Performer siya, si Cain. Pero si Abel approached God as a sinner need grace. Muna ilahang theological difference. And ikaduha, relational difference. Lahi ang ilahang heart. Lahi ang ilahang relationship sa Ginoo. Muna ang atong tanawon usab nining takna as we serve the Lord. Ang kang Cain, lahi ang iyang kondisyon siyang heart. Lahi ang kang Abel. Ang problema, dili ang unsay gihalad. Ang problema, ang kasing-kasing sa naghalad. Muna'y tanawon sa Ginoo pag maayo. Makita nimo kana sa pag-response ni Cain sa correction sa Ginoo. Kay wa man nadawat, wa man na-accept ang offering, wa na consume kay ang offering so na mag-consume na siya timaan nga gi-accept sa Ginoo. But Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Nasuko si Cain nganong wala nadawat. Dili lamang siya nasuko, nagselo siya kay kang Abel ginadawat iya hawala. So naay kasuko og jealousy nga at first naagyuday na sa kasing-kasing ni Cain. Naadaan sa iyang kasing-kasing kay nakita man sa dihang gikorek siya sa Ginoo. Nga unta, opportunity unta to siya nga maka-learn. Di siya masuko sa Ginoo, di siya magselos. Dapat mangutana siya nganong kaano wala makadawat ang akong dapat day usbon ko to. Dinhi nasuko noon siya. Na-reveal unsay sulod siyang kasing-kasing. Mo nang rejection reveals what is in the heart of Cain. Wag siya mag-reflect, wa siya mag-learn unta nini nga sitwasyon. Ang iyang action nag-reveal sa iyang unrighteous heart. Mo nang his response to correction reveals his spiritual condition. Ingon diya sa 1 John 3:12, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So, ang resulta gyud kung evil imong heart, mo na envious, suko, nidritso gina sa murder. Unya nasuko pud siya sa Ginoo. Tanaw ra gud ning iyang pulong pag-ingon sa Ginoo. The Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? Ako baday tig keep sa akong brother. That is disrespect to God. Lahi gid siya attitude. O nang sinundanan mo gina ang iyang attitude. O nang ang Ginoo gyud naglook dili sa gift, he looked first the person before the gift. Worship without righteous heart is vain worship. Matthew 5:23 to 24. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and reconcile to your brother, then come and offer your gift. So kung naay di gid maayo ang kasing-kasing nato no gihambin, our worship is vain kay we are like Cain nga heart nga dili right with God. Ikaduha, si Abel ang iyahang heartfelt communion. Makita nato nga ang iyahang pag-offer flowed from his relationship with God. Sa iyang relasyon sa Ginoo. Ang iyahang gyud trust and devotion mo na ang paghalad ni Abel. Trust and obedience mo na indicator nga ang atong heart in a state of right relationship with God. Kay ang atong pag-offer, pag-alagad is not duty, not comparison, not jealousy, but love. Gugma gyud. Ug makita nimo kana sa pag-stay ni Abel. He stayed until gyud makita mo gyud nimo ang kana bitong out of relationship kay malipayon gyud kana bitong mag-worship, mag-alagad nga mulinger gid ba. Murag si Abel ni linger gyud hantud wala gyud maupos ba until God is satisfied. Ang ilang fellowship satisfied gyud siya sa fellowship. Satisfied siya sa fellowship niya sa Ginoo niya ng taknaa in God's presence. Daghay mga tao nga when they worship ang ilahang object, ang ilahang tinguha, ang ilang goal is the blessing ay hatag sa Ginoo. Dili ang ilahang kalipay og relasyon sa Ginoo. They are not seeking His face. No, wala gyud nagapangita sa Ginoo. Walay plano nga mo stay longer. Nga malipayon gyud nakig-communicate og nakighiusa diha sa Ginoo. Yan ang taknaa. Desire to seek His face and long for His closeness. Kana bitong you long for closeness
pag-alagad nga fellowship ba. Gibuhat nimo na para gyud nga mas ma-close gyud ka sa Ginoo, kana ma-experience gyud nimo ang iyahang closeness, kanang mag-yearn gyud og communion. Kana bang nagkatinguha gyud ta, hungering sa iyahang presence, naghunger og communion ba. Muna ang kang Abel, ang kang Cain siguro ang iyang duty basta makahimo lang ana, unya deserve siya sa reward, deserve siya nga panalanginan tungod kay siya nag-alagad o nag-serve sa Ginoo. Muna iyang tinguha, not seeking intimacy, not seeking closeness. Makita nato sa parable of the vineyard diha sa Matthew 21:1-16 nga katong last nga gi-hire, na may gi-hire og alas 8, alas 12, alas 3, pero kining gihire og alas 5, alas 6 man ang katapusan, isa na lang ka oras, pero gibayaran sila og tibok adlaw no sa amo. Kini nga mga tao nganong mag-serve, nganong naghulat magisila diha. Nguna ingon diha sa Matthew nini nga text nga ganihara mi naghulat, kinsay mo hire kanamo, wagi ni hire. Sa to pa, they are so willing to be hired, to serve, because for them serving is a privilege, to be close to the master. It is a privilege. Munang naghulat gid sila, kalipay gyud para kanila, pribilehiyo serving. For them it is an honor to serve God. Mao na ang kasing-kasing ni Abel. Worship is a privilege, to experience His presence nga nindot kaayo, to enjoy with Him, and also it is an honor nga mahimong gamiton ka sa Ginoo. Ingana ang kasing-kasing nga nagsik og intimacy, not blessing unsay makuha nila sa Ginoo. Mo nang katong mga tao nga gi-hire, bahala isa ka oras lang, kalipay na nila na, happy sila, willing sila, o ganihara sila naghulat, nag-desire gyud. Mo nang heartfelt communion. And lastly, lain ni usab nga difference is spiritual difference. Naay diferensya sa spiritual. Tungod kay ang halad ni Abel ingon diha, but Abel brought fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor with Abel and his offering. Focus ta sa fat portion o sa firstborn of his flock. Fat portion, matambok. Unya firstborn, katog yung mga kinamagwangan. Kung natay baboy, katog yung mga himsog, dagko, tambok. Dili tong mga hinay mukaon, daot na, murag masakiton. Gipili gyud ni Abel ang the best. It means it emphasizes quality and priority. He gave the best. Mao nang kang Cain brought only some of the fruits. Kang Abel dili gid siya muhatag og leftovers. Unya iya hagyod is tagaan Ginoo, first and best. Balik ko na to. First, una og best ang ihatag niya sa Ginoo based sa iyang relationship sa Ginoo. Mo nang ang true service is giving God first and best of our time, best of our effort, best sa atong mga talents. Kang Cain is I did it my way. Kang Abel is I surrender all. Mo nang makita nimo diha sa priority ni Abel is the heart behind the gift. Ang sikreto di ay diha ang kasing-kasing. No, dili ang gidakon. Dinhi makita nato og madungog nato kanunay nga bisag pila imong gihatag basta kinasing-kasing lang. O nang gamay ra pud ang gihatag, gamay ra pud ang pag-serve. Kay kinasing-kasing mo nang atong i-qualify unsa ni kinasing-kasing. Ang kinasing-kasing dinhi is wholehearted, tibuok kasing-kasing gyud gibutang ni Abel sa iyahang gift. Dili part siyang kasing-kasing. Daghay mo ingon sincere ka, sincere no, pero dili ang whole nga the best ang gihatag. Mo nay kalahian sa paghatag. Abel put a lot more of his heart. Gihatag niya ang the best. Dili gyud ang dili the best. I-kumpara nimo si Cain, lahi ra gyud sa iyaha. Daghay ingani nga principle nga kini lang kinasing-kasing man ni total musabot man ang Ginoo. Cain's principle of service. Si Abel is what best I can give to my God. Mao ginaiyaha. Sincerity is not enough. Daghan man gusto mo hatag, daghay gusto mo alagad, pero wala na convert into thoughtful action. Meaning kang Abel is na ang feelings ni resulta sa thoughtful action. Para sa mangligaw kag babae, nahigugma may kag maayo, mo resulta na sa thoughtful nga action, muhatag og bulak nga perting mahala. That is thoughtful action. Mapud ni ang gibuhat mo nang ang sincerity is not enough. It must be coupled or magmatch gyud ang feeling og ang action, ang thoughtful
nga aksyon. Mo nang makita nimo si David, 2 Samuel, makita nimo ang feeling ni David nilid nga to sa thoughtful action. Ingon siya diha, but the king replied to Arauna, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Dili niya gusto muhatag ka ng dili gyud mahal para sa iyaha, nga walay bili sa iyaha. Means ang iyahang feeling, ang iyahang desire, ang iyahang kalipay gyud sa Ginoo ni resulta ngadto sa aksyon nga gihatag gyud niya. Costly. Mo nang naay nakilimos nangayo, wala kaluoy na kay 100 nga gihatag nimo kay 5 pesos lang. Murag wala nagmatch no ang feeling og sa thoughtful action kay layo ra nga moingon ta nga that is whole heart. Wala gibutangan gyud og heart nga dako kay wala man mo resulta sa dako nga thoughtful action. Makita nato na sa Mark 14:3-9 katong babae si Maria nga naka-experience sa gugma ni Jesus. Ni alagad gibubo gyud niya tanan ng alabastro nga perfume nga worth 1 year ang amount ato. Iyang gibubo tanan. Thoughtful expression of her feeling. Feeling niya ni resulta gyud sa thoughtful action. Mapud na sa parable of the talents. Gibilinan kag 5, mudouble gyud nag 5. Gibilinan kag 2, mudouble gyud nag 2, mahimong 4. Katong isa-isa, iyang gitaguan, dili ka maayo nga pinialan alagad sa Ginoo. Mutabang ka sa katao, nasunog bitaw diya sa lasar tabang mig balde, no? Kaya kusgan ka, gitagaan kag abilidad kusgan. Kaya kag 2 ka balde, pero ang alsaran nimo medya balde, wala nagmatch. Kaya nimo gihatagan ka sa Ginoo og gift, gihatagan ka ana nga capacity, medya lang imong gihatag, wala nagmatch ang imong ability diha. Pareha pud na, wala nagmatch. We feel no wholehearted nga devotion sa Ginoo, wala nagmatch kung dili kini makita sa thoughtful action. The question is not what will I give. Dili na ang question. The question is what kind of heart I bring to God. Akong ihatag sa Ginoo, the whole heart. Unang kini nga text nagsimbolo og priority. Give your best. Spiritual meaning. Ang ikaduha nga spiritual meaning sa mao nga text is propitiation. Ingon diha sa Revelation 13:8, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Spiritual meaning sa paghatag og gift katong lamb is ang gihimo ni Kristo nga siya ang lamb gi-offer para ma-redeem. He gave everything. Gihatag niya tanan ang dako nga gugma nganhi kanato. Nagsakripisyo niya tubang giangkon tanan ang kapungot sa Ginoo. Pinaagyan na nga sacrifice, na burn ang sacrifice. Jesus na konsumpod sa kapungot sa Ginoo tungod sa iyang gugma ngani kanato. Mo nang malipay gyud ang Ginoo ana nga sacrifice tungod kay simbolikal kaayo sa kinabuhi. Nag-point kanunay diya sa iyang redemptive work, nag-anticipate sa pinakaimportante nga butang sa Biblia, the gospel. The salvation pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus aron kitang tanan. Mutuo kaniya mahimong ma-reconcile ug makaangkon og kaluwasan. Pinatibukan mao kani nga pag-serve ang makalipay gyud sa Ginoo because this is a manner nga we approach God nga tinud-anay gyud. It is theological, relational, and spiritual. It means our service must be by faith, by relationship, giving Him our first and our best, and God deserves nothing less than our complete trust, our deepest love, and our highest honor. Let us pray.